Sa mga naghahanap ng kalutasan sa kanilang problema, sakit, karamdaman, walang katahimikan, walang kapayapaan, makinig sa aral ng salita ng Diyos at magkaroon ng liwanag tungo sa maganda at buhay na pinagpala ng ating Panginoon. Mula sa programa Tinig sa Itaas, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na ika-5 hanggang ika-6 ng umaga dito sa FB Live. Tinig sa Itaas. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Pinagpalang araw ng Lunes. Masaya na naman po tayo. Salubungin po natin ang Panginoong Diyos ng isang malaking pasasalamat sapagkat inabot na naman natin ng panibagong buhay, panibagong araw. Salamat sa Panginoon Diyos. Good morning, Lord. Good morning, Lord. The Holy Spirit will welcome you. I am blessed. I am blessed. Sigat may dalang pag-asa, buhay ay sisigla, simulang pasalamatan siya. Kung mayroon mang suliranin, dapat lang alalahanin na mayroong nagmamahal. Isang masiglang umaga na naman mga kapatid. Lunes na Lunes. Kumusta po kayong lahat dyan? Kumusta ang ating araw ng pagsamba, ang pagpapasalamat sa Diyos na buhay? Salamat sa Panginoong Diyos sa ating mga tinatanggap na pagpapala araw-araw. Good morning, Lord. Good morning. Good morning. Welcome po sa ating lahat dyan, sa mga kapatid po natin na sumusubaybay po sa ating programang Tinig sa Itaas. Tinig na mula sa Diyos. Good morning, Ate Edelina Rosena na nasa Taiwan. Maraming salamat. Hallelujah. Glory to Jesus. Kila Sister Sharon Gutierrez Divina Gracia na nasa Muñoz ngayon from Zamboanga City. Kay Ate Carol Herrera, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Salubungin po natin kagad ang Panginoong Diyos ng salitang I am blessed, pinagpala. Sa mga taga Burgos, maraming salamat po. Magandang umaga. Pinagpala po tayong lahat ng Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Siya'y nakikinig sa atin, tayo ay kanyang mahal. Isang masiglang Lunes, mga kapatid sa Panginoon. Kumusta po kayo? Kumusta ang ating pananalangin, ang ating pagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos, ang ating mga pagsamba? Niya ang pakinggan, salita ang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Glory to God. Isa na naman isang mahimalang araw. This day is our day. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Salita ang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Tinig sa itaas. Ilang araw na lang magkakaroon po ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Hallelujah. Dahil siya'y At patuloy tayong kumapit sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Matuto po tayong mag-observe ng mga kaganapang nangyayari sa buong mundo. Sa ilang sandali ay mananalangin na po tayo at magpapasalamat sa Panginoon sapagkat sumalubong na naman sa atin ang araw ng Lunes na punong-puno ng pag-asa. Ang araw ng Lunes ay pagsisimulan po natin mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Punuin po natin ang ating mga puso, ang ating mga labi ng pasasalamat sa Panginoon sapagkat panibagong linggo na naman ang ating tatahakin, panibagong hamon ng buhay at pakikipagsapalaran sa araw-araw mga kapatid. At salamat sa Panginoon Diyos. Hindi niya tayo pinapabayaan o iniiwan man. Tayo po'y mananalangin mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, glory to God. Salamat po Ama sa umagang ito na muli muna naman kami pinagsama-sama. Hallelujah. Salamat Panginoon Diyos sa iyong banal na pag-iingat. Salamat Panginoon Diyos sa iyong kalakasan. Salamat sa mga kagalingan sa aming mga karamdaman. Hallelujah. Salamat sa mga kasagutan ng aming mga panalangin. At salamat po Panginoon sa mga bagong pag-asa na pinagkakalob niyo po sa amin. Dalangin po namin o Diyos ang patuloy na paglilinis na iyong banal na dugo sa aming mga kasalanan Panginoon. Ano man ang aming nagagawang mga pagkakamali, sinasadya man po ito o hindi Panginoon,
Panginoon. Hallelujah, kami po'y dumadalangin ng pagpapatawad mo sapagkat ito ay iyong banal na pangako sa bawat isang naniniwala at nananampalataya sa iyong mga salita na kapag ikinumpisal namin ang aming mga pagkakamali sa iyo, Panginoon, kami tatanggap ng kapatawaran. Hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus. At tunay nga po, Diyos, na wala kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Salamat sa iyong banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago at patuloy kami dumadalangin. Salamat sa iyong kapatawaran, Panginoon, sa mga nagtitiwala po sa iyo. Hallelujah, at patuloy po kami dumadalangin sa tulong ng banal na Espiritu Santo sa oras na ito, Panginoon. Patuloy namin itinataas ang bansang Pilipinas. Hallelujah, sapagkat kapag walang Diyos ang bansang Pilipinas, ay ito ay mapapahamak. Subalit dahil sa kami kumikilala sa iyo, Panginoon Diyos, ingatan mo po ang Pilipinas, ingatan mo po ang aming Pangulo, ingatan mo po ang lahat ng opisyal ng gobyerno, Panginoon. Hallelujah. At sa mga oras na patuloy ang pinagkakatiwala maging aming mga buhay, ang aming mga hanap buhay, ang aming mga anak, ang mga tatay, mga nanay na magtatrabaho, ang mga estudyante na papasok, Panginoon. Patuloy po kami dumadalangin ng iyong banal na pag-iingat sa bawat isa, sa bawat nakikinig, sa bawat nagtitiwala, Panginoon. Marami pong salamat sa iyo po itinataas ang buhay ng bawat isa. At tunay nga po, Panginoon Diyos, hallelujah, patuloy kaming magtitiwala sapagkat ang sino man nagtitiwala sa iyo ay hindi napapahiya, Panginoon. Salamat sa iyong banal na pangako na hindi mo kami iwan, hindi pababayaan hanggat ang mundo ay mundo sa mga anak mo na nagtitiwala, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming papuri. Ingatan mo po kami at ilayo sa gawa ng dyablo ang aming mga buhay sapagkat kami balot ng iyong banal na dugo sa pangalan po ni Jesus. Marami pong salamat, O Diyos, sa bawat isa sa mampanig ng mundo na nakikinig, Panginoon, sa oras na ito. Pagpalain mo, ingatan mo at sasamahan sa lahat ng hamon ng buhay. Ito po ang aming dalangin na may punong-puno ng pagtitiwala at pag-asa sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and Amen. Dinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Dinig sa itaas. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan, mga kapatid sa Panginoon. Salamat po kay Pastor Amir na Masiklat ng Concepcion Tarlac, kay Ma'am Marites Gasuga ng Naik Cavite. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pamilya Arosena, sa pamilya Montes, kay Ate Jessica Rigdao. Maraming salamat sa pamilya Soto, maagang gumising. Congratulations po sa ating kapatid kay Brother Sam Soto na ilang araw na lamang ang hinihintay. Natupad na at sinagot ng Panginoon Diyos ang kanyang panalangin. Hallelujah! Lilipad na po siya papuntang Canada kasama ang buong pamilya. Maraming salamat. Hallelujah kay Ate Lenny Soto na nasa Canada na naghihintay sa kanyang mag-ama. Purihin ang Diyos. Congratulations sa matagal na panahon na paghihintay. Ilang taon ding naghintay. At ngayon ang katuparan ng kanilang mga pangarap. God bless sa inyong pagbiyahe papuntang Canada. At kay Lydia Luner na nasa United Kingdom at maging kay Frida Hinton na nasa United Kingdom at sa iba pang mga kapatid po natin sa Amerika, sa Australia. Ay salamat po at ingatan po kayo ng Panginoon Diyos. Hallelujah, glory to God. At sa Agustin family, hallelujah, thank you Lord sa mga kasagutan ng mga panalangin. At dito po sa ating mga pag-uusapan po, isang mainit na naman pag-uusap. Hallelujah, ang ating pong tatalakayin mga kapatid sa Panginoon. Sa mga tao nagtitiwala sa Diyos, ito po tandaan po natin, ang Diyos po ay sumasagot mga kapatid. Sa mga taong hindi nawawalan ng pag-asa at patuloy na nagtitiis, ang Diyos po ay may kasagutan sa bawat dalangin ng mga taong tapat at nagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos ay nakikinig sa mga panalangin ng mga taong matuwid sa kanyang harapan at talagang ang puso ay nakatuon sa kanya. Good morning, Sister Sandra Yamaguchi and Brother Danny sa Pigaw sa umagang ito, mga sa Pigaw family, mga Agustin family. At tayo po magpapasimula ng pag-aaral. Hallelujah. Bigay po natin ang papuri sa Diyos. Sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinignan mula sa iyo. Maraming salamat sa iyong paglitaw, Pastor Amadeo Dignang, tawag doon, DRT Bulacan. Okay, congratulations kay Brother Sam Soto na ilang araw na lamang po, balita ko ay atras yata o 4 lilipad na papuntang Canada. Nako, talaga naman pagka may tiyaga, may pagpapala. Sabi nga, may kasabihan tayo mga Pilipino, ang umaayaw ay hindi nagwawagi.
Ang nagtitiis, ang nagtsatsaga ay nagwawagi. Hallelujah. Ayan, good morning po kay Kagawad Susan Corpus. Okay, magpapasimula na po tayo ng pag-aaral. Ito po ay medyo hindi ko malaman kung paano ko papamagatan itong ating pag-uusapan. Sapagkat meron pong tinatawag na mga kapag may mga Kristiyano po kasi minsan o kahit hindi Kristiyano, ito po ay para sa lahat. Generally speaking po ang gagawin natin, general preaching, general sharing. Ito po ating araw-araw na morning devotion ay wala po tayong itataas dito kundi ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Hallelujah, glory to God. Okay, sige. Hindi ko malaman kung paanong title ang gagawin ko. Pero sa isang banda, kayo na po ang maglagay nito kung paano nyo po itatransfer to. Pero may title po talaga akong ginawa po dito. Pero mamaya ko na po babanggitin. Ano po? Okay, magpasa po muna tayo sa aklat ng Revelation, chapter 8. Chapter 8. Verse 4 and 5. Ito po ang nakalagay. Nako, napakaganda pong talata po nito mga kapatid. Sana maunawa po ang prayer ko sa Panginoon Diyos, sa Banal na Espiritu Santo. Bigyan tayo ng karunungan at ang bawat makikinig ay bigyan din ng karunungan. Ito po ay maunawaan. Maaaring sa iba ay simple pero ito po ay para sa akin isang makapangyarihang salita po ng Panginoon Diyos na nagtuturo po sa atin araw-araw ng dapat po nating gawin mga kapatid. Okay, sa aklat po ng Pahayag, chapter 8 verse 4. Mula sa kamay ng anghel, hallelujah, mula sa kamay ng anghel ay unti-unting tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kalakip o kasama ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Uulitin ko, mula sa kamay ng anghel ay unti-unting tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kalakip ng dalangin ng mga hinirang. Uulitin ko, kasama ng mga hinirang, kalakip ng mga hinirang ng Diyos, yung mga prayer o dalangin o dasal ng mga hinirang. Take note, hinirang. Pag sinabing hinirang, mga dalangin ng mga pinili, dalangin ng mga tinawag, dalangin ng nabigyan ng pagkakataong maging kabahagi sa kaharian ng Panginoon Diyos. Verse 5, pagkatapos, ang anghel ay kumuha ng mga baga mula sa damban at inilagay sa sunugan ng insenso at inyagi sa lupa at biglang kumulog at nagkaingay at kumidlat at lumindol. So, ibang bahagi po ito. Pero yung verse 3, papasahin po sa inyo sa verse 3, dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo naman sa harapan ng dambana at binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono. Kalakip ang dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Napansin po natin, ito po yung focus natin, yung dalawang talata sa verse 3 and verse 4. Dumating ang isang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo naman sa harapan ng dambana at binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog. Maraming insenso. Mamaya makita natin ang ibig sabihin nito. Maraming insenso at ihandog sa dambanang ginto na nasa harapan ng trono, kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos, mga kapatid. Ito po yung mga prayer ng mga tao sa harapan ng Diyos. Noong unang panahon, in the ancient times, sa panahon na tinuruan ng Diyos kung paano manalangin ng mga tao, sa panahon ni Moises, ito po yung itinuro, ang pananalangin, ang pagpunta sa templo. Ang mga tao kapag mananalangin, halimbawa, nagkasala ang tao. Anumang uri ng kasalanan, mayroong kakibat ito na handog na kinakailangang dalhin sa templo para ihandog. Nung wala pa ang templo sa panahon ni Abraham o maging sa panahon nung una pa kay Cain at kay Abel, ay naghahandog ang mga tao at dumadalangin sa Diyos. At kapag sinusunog nila ang kanilang mga handog at ito'y naaamoy ng Diyos, yung usok ay naaamoy ng Diyos. Hindi ko alam kung paano po naaamoy ng Panginoon Diyos to, makapangyarihan po ang Diyos. Hindi ko po pwedeng questionin kung ano po yung karunungan ng Diyos patungkol po dito. Pero ito po ay may binabanggit ang talata, yung usok. Nung panahon na naghandog si Cain at si Abel, nalugod ang Diyos sa handog ni Cain. Ni Abel. Ay mukha yatang antok pa ako. So natuwa ang Diyos sa handog ni Abel, pero hindi nalugod ang Diyos sa handog ni Cain, mga kapatid. Okay? So, makikita po natin dito yung original, yung pinagmulan ng klase ng pananalangin noong una pang panahon. Sa ancient times, sa panahon ni Abel at ni Cain, mayroong ginagawang ritual noong unang panahon. Hanggang sa dumating ang mga kautusan, maging kay Abraham, kay Jacob,
No, mapapansin po natin kapag sila gumagawa ng altar at nananalangin, naghahandog sila at umuusok po yun. Maging sa panahon ni Noe, pagkatapos ng baha, nagtayo ng altar si Noe at naghandog si Noe at naging mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Maging si Abraham, sa tuwing siya maglalakbay at titigil sa isang lugar, nagtatayo siya ng altar at naghahandog at nagiging mabangong samyo sa Panginoon. Ulitin ko, nagiging mabangong samyo sa Panginoon ang bawat dalangin ng kanyang mga hinirang. At maging sa mga kapanahunan po ngayon, hindi na po natin kailangan maghandog ng hayop. Mga kapatid, hindi na po pinaiiral po yun. Baka po ma-misinterpret po ninyo. Yung mga binabanggit ko ay yung mga ancient times o mga sinaunang panahon na kung paano ang tao ay nananalangin at naghahandog sa Diyos ng buong puso. At ito'y nagiging kaaya-aya at nagiging mabango sa Panginoon. Subalit sa panahon po natin ngayon mga kapatid, ito ba ay nagaganap pa? Ito ba ay nangyayari pa? Malalaman po natin sa maiksing pag-aaral po natin sa oras na ito. Isa pong malungkot na realidad po ng mga buhay po natin. Tayo po ay tinuruan ng Diyos. Sabi nga, manalangin kayong puknat, pray without ceasing, na binabanggit na kalat ng Thessalonica. Hallelujah. Na mananalangin po tayo na walang tigil, walang puknat. Baka sabihin naman niyo, paano pastor pagka natutulog ba, nananalangin pa rin? Bago matulog, manalangin. Kung gising ang diwa mo, manalangin. Ay paano po pag nagtatrabaho? Manalangin ka pa rin. Kahit ano ang ginagawa mo, mag-offer ka ng panalangin sa Diyos sapagkat lahat ng panalangin natin ay nakararating sa Panginoong Diyos. Lahat ng panalangin ng taong pinili, hinirang, tinawag ng Diyos ay nakakarating ang panalangin sa Panginoong Diyos. Dito po sa binabanggit po natin nung may dumating na anghel na may dalang gintong insenso o mangkok, yung pong ang tawag doon ay parang yung mga panalangin natin na nakakarating doon at inihahandog at idinadala sa harapan ng Diyos at nagiging mabangong samyo, may insensong nagaganap. Hindi natin alam kung ano yung ritual sa langit. Hindi natin alam kung ano yung mga nakakasanayan sa langit. Wala pa po tayo doon. Pero dito, kapag binabasa po natin to, makikita po natin dito mga kapatid. Glory to God, glory to Jesus, yung mga panalangin. Ito po ang masakit na realidad. Ito, may mga Kristiyano na minsan, dito puntahan natin yung topic natin. Mamaya natin babalikan itong mga binasa po natin. May mga Kristiyano minsan, ang tingin sa Diyos ay isang uri lamang ng spare tire o reserba. Na nakakalimutan ng ilang araw o buwan at magagamit lamang, maalala lamang kapag nakakaranas na ng pagkaplat ang isang sasakyan. Magagamit lang. Totoo naman, tayo po bilang isang driver din, alam po natin ito. Na minsan yung spare tire, nagagamit lang pagplat ang sasakyan, pagplat ang gulong. At maraming Kristiyano, ganito ang nangyayaring sitwasyon sa buhay. May mga Kristiyano o maging unbeliever o believer man, maalala lamang ang Diyos kapag siya bagsak na, kapag lapat na ang buhay, kapag puno ng problema, kapag marami ng sakit karamdaman, kapag naghihingalo na, saka pa lamang maalala ang Diyos. Ito po isang masakit na realidad sa harapan po ng Panginoon Diyos. Hindi natin dapat ginagawa ang ganitong bagay bilang mga anak ng Diyos, bilang mga pinili, kapag maraming tao, may mga tao kapag maganda ang kondisyon ng buhay, tandaan po ninyo ito, na madalas po itong nangyayari. Kapag okay ang buhay, hindi naaalala ang Diyos. Kapag maraming pera, hindi naaalala ang Diyos. Bakit po nasasabi? Minsan tanungin mo sila, baka nakakalimot ka na. Sasabihin nila, hindi nakakalimot. Sa salita lang yun, pero sa gawa, maraming tao sa aksyon nakikita na nakakalimot sa Panginoon Diyos. Simpleng-simple lang na halimbawa ibibigay ko po sa inyo. Maging sa paglilingkod po sa Panginoon sa araw ng pananambahan, kapag maraming pera ang tao, maniwala kayo, wala po yan sa simbahan, yan ay nasa mga mall nagpupuntahan. O kaya naman kapag maraming pera yan, hindi mo matatagpuan sa kanilang tahanan, yan ay nasa barkadahan. Yung iba naman ay nagpupunta sa outing o kaya naman ay sa mga pasyalan. Ay yung iba naman ay mahilig makipagkwentuhan mga kapatid sa Panginoon. Maraming Kristiyano, maging unbeliever man o believer, dahil ito po ay para sa lahat, ito pong tinatawag na ginagawang reserba ang Diyos pag kailangan lang saka tinatawagan mga kapatid. Hindi natin dapat ito ginagawa. Ito po ay isang malaking insulto sa ating Diyos na buhay. Bakit po kanyo? Tandaan po natin, ang Diyos po ay hindi po isang bagay na gagamitin lamang kapag kakailangan. Nakakalungkot, marami po tayong nakikita ng ganyan. At actually, dinanas ko rin po nung araw yan. Alam niyo ho ba nung araw na nakalimot po tayo sa Panginoon, sinabi ko rin po ito ito mula sa aking karanasan. Sabi ko,
hindi ko kailangan ng Diyos, kaya ko pang mabuhay. Binanggit ko po talaga ito nung araw. Nakaw, ano pong nangyari sa buhay ko? Disaster. Nako, nung dumating na yung punto na walang-wala na, hirap na. Nako, Diyos ko po, grabe katakot-takot na hirap ang inabot po natin. At marami, minsan mayabang pa tayo sa harapan ng Diyos. Hindi natin kailangan ng Diyos, hindi ko kailangan magsimba. Maghahanap buhay ako, hindi ako mapapakain ng Biblia, hindi ako mabubusog sa Biblia. Nako, lahat po ng katwirang yan, ginawa na po natin. Ano pong nangyari? Sa kangkungan po tayo pinulot. Hindi dapat ganun ang attitude. Nung ma-realize ko po yun sa paglipas ng panahon, nung bumagsak ang buhay ko, wala po akong nagawa kundi bumalik sa Diyos. Labi ko sa Panginoon Diyos, Lord, suko na po ako. Hindi natin pwedeng takasan ng katotohanan. Kailangan po natin ng Diyos. Hindi mabubuhay ang tao nang walang Diyos, pero ang Diyos pwedeng mabuhay kahit walang tao. Ano mang larangan ng takbo ng mundong ito, mga kapatid, kailangan natin ang Diyos at huwag nating gawing reserba ang Diyos. Gawin nating kasama ang Diyos. Huwag nating tatawagan ang Diyos dahil kailangan lang natin pag may mga sakit, problema, karamdaman, gulo ng buhay, saka lang tatawagan ng Diyos. Huwag, mga kapatid, ako po'y nananawagan sa ating pong lahat ng kapwa Kristiyano, gawin natin, dakilain natin ng Diyos, pasalamatan natin ng Diyos, tangkilikin natin ng Diyos, maganda man ang buhay natin, pangit man ang buhay natin. Sabi nga, in good times and in bad times, praise the Lord. Hallelujah. Di po ba, bakit tapos magrereklamo tayo? Bakit kaya mayroong panalangin hindi pinakikinggan ng Diyos? Alam nyo, nakarinig ako ng salita ng isang kapatiran. Kinuwento lamang po sa atin, hindi tayo chismoso. Siyempre bilang pastor, lahat ng problema ng kapatiran o mga miyembro po sa iglesia, ipinaparating po sa kanyang pastor. Ay nako, sabi, parang gusto ko nang tumalikod sa paglilingkod sa Panginoon Diyos, parang wala namang nangyayari. Mga kapatid, ito po ay isang mali at malaking pagkakamali na pwedeng gawing desisyon ng isang mananampalataya o hindi mananampalataya, na kapag ka sinasabi natin parang hindi natin kailangan ng Diyos, parang wala namang nangyayari sa buhay natin. Mga kapatid, isa pong malaking kasinungalingan ng demonyo ang ginagawa sa utak natin. Kailangan po natin ang Diyos. Maghintay ka lamang sa sagot. Ang tinitingnan ng Panginoon, basahin ko po sa inyo, basahin ko po sa inyo. Sa aklat ng Santiago, chapter 5, verse 16. Ito po ang nakalagay, mga kapatid. Doon po sa parting dulo. O sige, basahin ko po ng buo. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyo, mga kapatid, ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Iyon po yung impact sa Diyos. Ito yung sinasabi ko kanina na nagiging mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Mabangong yung panalangin. Kaya nga tinuruan tayo ng Panginoon Diyos, ganito kayo mananalangin. The book of Matthew chapter 6, ganito kayo mananalangin. Pumasok kayo sa inyong silid at manalangin kayo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Walang ibang pangalan binabanggit doon sa itinuro ng Panginoon. Walang ibang taong tinutukoy doon. Ang tinutukoy doon ay pangalan ng Diyos, sambahin nawa ang ngalan mo. Dito sa lupa, tulad ng nasa langit. Hallelujah. Kaya nagtataka ako kung bakit ang daming lumabas na panalangin na pangalan ng tao ang tinatawag. Walang makapagliligtas sa atin, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At isang masakit na realidad, mga kapatid, ito po, maigsing pag-aaral lamang po ito. Naalala ang Diyos kapag problemado na. Naalala ang Diyos kapag maluba ang sakit karamdaman. Saka nagbabalik loob sa Diyos kapag hindi na alam kung saan pupunta, kung saan ang patutunguhan ng kanyang buhay. Mga kapatid, ito po'y panawagan. Huwag nating gawing reserba ang Diyos na pagkakailangan lang saka tatawagan. Gawin natin makabuluhan ng ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Maging mananampalataya ka man o hindi. Kung ito'y maririnig mo, mananampalataya ka man o hindi. Kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. At ang panalangin, sabi dito, panalangin ng mga hinirang ay nagiging mabangong samyo sa harapan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! At ito pong nangyayari po sa gitnang silangan, mga kapatid. Ito po yung panahon na lalo tayong manalangin, lalo tayong tumawag sa Diyos. Kailangan po natin ang Diyos sa panahon ngayon. Noon at ngayon, kailangan po natin ng Diyos.
mo at sa gusto mo, kakailanganin mo ang Diyos, tatawagan mo rin yan pagdating ng panahon. Sabi nga ng aklat ng Philippians, every knee should bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Lahat ay magsasabi ng kanyang labi na si Jesus ay Diyos. At ang pinakikinggan ng Diyos yung mga taong hinirang. Kung gusto mo ng madali ang sagot, kung gusto mo na magkaroon ng impact sa Diyos, ang sabi dito, yung insenso nung araw kapag nananalangin kasi nagsusunog at yung usok noon ay umaakyat, pumapailan lang sa kalawakan patungo sa Diyos at naaamoy ng Panginoon Diyos at nagiging mabango sa Kanya ang panalangin ng taong matuwid. Hallelujah! Glory to God! Ang panalangin ng taong matuwid ay dagling pinakikinggan ng Diyos. Tandaan po natin, ang daming kwento ng mga taong matuwid, mga taong pinakinggan ng Diyos at nagiging mabango sa inyo. Tandaan nyo, kapag pinagmasdan natin si Abraham, bawat panalangin ni Abraham ay pinakikinggan ng Diyos. Ay, di ba nung isililigtas niya si Lot, sabi ng Diyos, gugunawin ko ang Sodoma at Gomora. Sabi ni Abraham, nandun yung pamangkin ko, Panginoon, baka naman pwedeng iligtas ko muna yung aking kapatid. Hallelujah! Ay, pamangkin. Yung kanyang pamangkin, nakinig ang Diyos. O sige, nagsugo ang Diyos. Ang maganda, kita niyo yung ginawa ng Diyos kay Abraham. Hindi si Abraham ang pinapunta sa Sodoma. Nagpadala ng anghel ang Diyos para iligtas si Lot dahil sa panalangin ni Abraham. At nang nanganganib ang buhay ng buong Israelita, ito ang maganda sa sitwasyon ngayon. Hallelujah, nung nanganganib ang buhay ng mga Israelita sa kuko ng mga paraon, hallelujah, iniligtas ng Diyos sa panalangin ni Moses, pinakinggan ng Diyos na hati ang dagat na pula. Ang Diyos, kapag nakita niyang matuwid ang tumatawag sa Kanya, kapag katapat, totoo, sincere ang taong tumatawag sa Diyos, maniwala po kayo, walang imposible sa Diyos na buhay. Yung iba, nanghihina ang loob, ang tagal nang nananalangin ako, hindi ako sinasagot. Ang tanong, tayo ba ay tapat na naglilingkod sa Diyos? Baka naman dumadalangin tayo na ang puso natin ay nasa mga material na bagay, no? Nasa personal natin pangangailangan. Tandaan po natin, ang Diyos ay sumasagot kapag siya ay nalulugod. Yung iba kasi kaya hindi sinasagot, naalala lang ang Diyos kapag may kailangan. Tapos dadalangin pag hindi sinagot, pagagalitan ng Diyos, sisisi ng Diyos. Nagsimba pa ako, wala naman palang mangyayari dito. Nako po kapatid, magsisi po tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad kapag ganyan pong ating attitude. Maniniwala ka sa kangkungan kang pupulutin. Sa kangkungan kang pupulutin. Ang Diyos ay hindi bumibigo sa tapat na tumatawag sa Kanya. Sabi nga, ang panalangin ng taong matuwid ay Kanyang pinakikinggan. The prayer of a righteous man availeth much. Hallelujah! Glory to Jesus! Mayroon kasi mga tao kapag tumatawag sa Panginoon, gusto utusan ang Diyos. Hindi po utusan ang Diyos, mga kapatid. Tayo ay inuutusan ng Diyos. Ipapaalala ko sa inyo, ito yung naging bukang bibig ko. Hindi utusan ng Diyos, mga kapatid. Kapag seryoso tayong dumadalangin, kapag totoo tayong tumatawag sa Panginoon, bulong pa lang, sabi nga ay, kahit ibulong mo lang, sumasagot ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kahit bulong pa lang. Yung iba nang gagalaitin na sa kapapanalangin na kung ano-ano nang ginagawa, ang hirap, hindi dumating ang sagot. Paano? Nakakalimutan ng mga salita ng Diyos, maaalala lang ang Diyos kapag kailangan, pero pag magandang buhay, pag maraming pera, naku, maniwala kayo. Maniwala po kayo, hindi yan tatawag sa Diyos. Sabi ko nga, minsan nanghamon ko sa mga tagapakinig po natin, kung bigyan ka ng 1 milyon ng Diyos ngayon, o 2 milyon, o 10 milyon, sigurado ako sa linggo, wala ka dito sa simbahan. Tapos pag wala na, hirap na, marami na po tayong nakita kapag hirap na, punong-puno na ng sakit karamdaman, pagka problemado na, at lalo na pag ililibing na, sa Diyos pa rin tumatawag. Meron nga ako narinig, sabi ng iba, yung mga pilosopong tao, magsisimba lang ako pag pantay na ang paa ko. Ay nako, mga katwiran ng mga taong malapong Kristo, kahit nga ito po'y panawagan, believer man o hindi, mananampalataya man o hindi, huwag nating gawing reserba ang Diyos. Ang Diyos ay kasama natin araw-araw, nangako siya, at ito ay natutupad sa mga taong tapat na naglilingkod sa Diyos na buhay.
Yung mga may magagandang buhay, naku, parang nilalaro-laro lang yung kanilang buhay Kristiyano. Yung iba, kung hindi naman ikaw to, mag-relax ka, magpuri ka sa Panginoon. Pero yung iba, kapag ka maganda ang buhay, nilalaro-laro lang ang paglilingkod sa Diyos. Nilalaro-laro lang kung kailan lang gusto, kung kailan lang maisipan, saka pupunta sa simbahan kapag ka may sakit karamdaman, kapag ka problemado, pag hindi na kaya ang buhay, saka pupunta sa simbahan at tatawag sa Diyos, saka mananalangin, ipagdasal nyo naman kami. Ay nako, ang dami ko na pong nakita ganyan. Pagka hindi na kaya, pagdasal nyo naman kami. Ay nako, nakakalimutan ng prinsipyo ng Diyos. Ito po ay prinsipyo ng Diyos. Hindi po ito prinsipyo ko, hindi ito prinsipyo ng sinuman, hindi ito prinsipyo ng sinuman mga ngaril. Ito ay prinsipyo ng Diyos. Nagiging mabango sa inyo. Tingnan po ninyo. Tingnan ninyo ang eksena sa langit. Sa bawat nananalangin sa Diyos, ito po ang eksena sa langit. Dumating ang isa pang anghel, sabi ng verse 3 ng Revelation chapter 8 verse 3, dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso, hallelujah, at tumayo sa harapan ng dambana at binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog, hallelujah, upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harapan ng trono. Glory to God, kalakip ang dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Hallelujah! Hindi po ba napakasarap makita, mapakinggan mga kapatid yung panalangin ng mga tinawag, hinirang, pinili ng Diyos kapag dumalangin, nakakarating sa langit ang daing. Hallelujah! Kaya yung mga totoong nananalangin sa Diyos, sabi nga, ang isang panalangin, it is better to have a heart without the words, or rather, a words without a heart. Hallelujah! Kahit hindi ka masalita, yung sinasabi ko kanina, kahit bulong lang, kahit bulong lang, pero punong-puno sa puso mo ang pagtitiwala at pananampalataya, humanda ka, may sagot ang Diyos. Anong katibayan ko na sumasagot ang Diyos? 2 Corinthians chapter 1 verse 20, ang yes ay yes sa Panginoon. At ito'y mabilis na umiepekto sa mga taong may pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos na buhay, mga kapatid, sa Panginoon. Ito po yung hamon ko doon sa mga nagsasalita po. Ang tagal ko na bakit parang walang nangyayari. Hindi utusan ang Diyos. Tinitingnan ng Diyos at tinitimbang ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Hindi natin pwedeng turuan ng Diyos ng kanyang gagawin. Tayo ang tinuturuan ng Diyos. Yung iba'y sumasama ang loob, aalis sa simbahan. Wala namang nangyayari sa buhay ko. Tagal ko na rito. Parang walang nangyayari. Mga kapatid, Diyos po ang pinaglilingkuran natin, hindi ho demonyo. Ang Diyos nakatingin sa puso natin. Huwag natin turuan ng Diyos na kapag hindi naibigay ang panalangin, lalayas ka sa simbahan at maghanap ka ng ibang pupuntahan. Hindi yun ang kasagutan. Ang kasagutan, lumuhod ka ng totoo sa Diyos. Ang panalangin mo na may pananampalataya, pagtitiwala ay nagiging mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! You guys are so great! Oh, di ba? Our God is so great. Hindi tayo dapat nawawalan ng pag-asa, lalo sa panahong ito. Nasa krisis ang mundo, mga kapatid. Manood kayo ng mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Nagkakagulo. Huwag niyo sabihin ang Pilipinas ay malayo sa gulo. Kaya nga kailangan po natin magsama-samang manalangin. Kahit sa panig ng bansa natin, meron na rin mga kaguluhan, maliit pa nga lang. Huwag na po nating hintayin pang lumaki ang gulo bago tayo tumawag sa Diyos. Sama-sama nating ipanalangin ang ating mahal na bansa, kasama ang mahal na Pangulo at lahat ng opisyalis ng gobyerno. Hindi maiwasan. Malay mo, sa isang pagkakataon dahil nagkakaisa tayong tumatawag sa Panginoon Diyos, mayroong himalang mangyayari sa bansang Pilipinas. Hindi natin kailangan makipagtagisan ng mga talino at karunungan sa mga taong pantas at marurunong. Ang kailangan po natin ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ito'y nagiging mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Kaya nga po kayo natutuwa doon sa isa po nating kapatid, nako, sa tagal na nang pinaghihintay niya, sinagot ng Panginoon Diyos, tiyaga ang kailangan, mga kapatid, tiyaga. Ay nako. At sinasabi ko nga po sa inyo, huwag nating gawing reserba ang Diyos kapag kailangan lang sa tatawagan. Ang Diyos ay nakareding sumagot.
depende sa taong tumatawag. Kasi nakalagay dito sa talatang binabasa natin, yung mga hinirang. Kaya manalamin tayo. Tumingin tayo sa salamin, tingnan natin sarili. Hinirang ba tayo ng Diyos? Pinili ba tayo ng Diyos o napilit ka lang? Dami mga pinili hindi pinilit, hindi pinipilit manalangin. Kung napipilitan ka manalangin, huwag ka nang manalangin, hindi rin darating ang sagot. Pero kung bukal sa puso mo ang pananalangin mo, kapatid ko sa Panginoon, kung bukal sa puso mo ang pananalangin, maniwala ka, napakabilis. Kasi 3 lang bagay ang sinasagot ng Diyos, yes, no, and wait. Bakit kaya? Hindi makasagot ang Diyos kapag yung hinihingi mo ay hindi makapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Pero kapag ito ay para sa kapurihan ng Diyos, humanda ka kapatid, may sagot ang Diyos immediately. Marami po tayong nararanasan mga pagsagot po ng Panginoon mga kapatid. Minsan nga nagugulat ako, hindi tayo pinaghihintay ng Diyos ng matagal. Hallelujah! Nakakaranas ng mga matatagal na pagsagot, taon, dekada na. Yun po mabigat. Ibig sabihin, hindi pa karapat-dapat. Ang title po nito ay pinamagatan kong The Spare Tire Christian Attitude. Yung attitude po kasi natin ay may malaking problema. Sabi nga po doon, pray without ceasing. Huwag tayong titigil sa pananalangin. Tinuruan tayo maging ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo ay nagpaturo kung paano mananalangin. Kaya nga nung nananalangin ng Panginoon sa Garden of Gethsemane, sinabi niya, nakita niya natutulog si Pedro. Natutulog sila Pedro, yung mga alagad na kasama ng Panginoon sa Garden of Gethsemane. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Hindi ba kayo mananalangin kahit 1 oras man lang? 1 oras na nga lang hinihiling. Basta parang sa pagsamba, oras na nga lang pag-araw ng linggo, di lalo ka nang nagreklamo kung maghapon kang pinaluluhod ng Panginoon at pinagdadasal maghapon, di lalo ka nang nagreklamo. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang mga kahit 1 oras lang para mapaglabanan ninyo ang mga tukso at problema ng mundong ito. Bakit kaya nagkakaroon ng disaster sa buhay ng isang tao? Ano kaya ang kulang? Kasi naalala lang ang Diyos pag kailangan. Ito po'y masakit na realidad mga kapatid. Siguro kung ang Diyos lang ay katulad nating masyadong maramdamin at matampuhin sa atin, maniwala po kayo. Sabi ko nga po sa inyo, baka naubos ang tao sa buong mundo. Ay mabuti na lang ang Diyos hindi katulad natin. Ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay punong-puno ng awa, ang Diyos ay punong-puno ng biyaya, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Pero isa pong masakit na realidad, please naman mga kapatid ko sa Panginoon, ito po yung sinishare ko po sa inyo, ay isa ko rin karanasan na totoo naman pong nangyari sa buhay ko. Nako, binaliwala ko po ang Diyos, tinalikuran ko ang Diyos, hindi ko kailangan ng Diyos. Binanggit kayo, lumabas na rin yan sa labi ko, ano nangyari? Gulo, disaster, problemado, halos mamatay po tayo. Ilang beses na tayong nalagay sa alanganin ng buhay. Hallelujah. Nagpasalamat na ako sa Panginoon Diyos nung nakabalik. Salamat Lord. May plano ka pa pala sa buhay ko. Kaya mga kapatid, at mula noon, naging seryoso tayo sa pagtawag sa Diyos. Kaya naman po ang buhay po natin ay inayos ng Diyos. At hindi pa tapos ang Diyos. Patuloy na nag-aayos ang Diyos. Hindi titigil ang Diyos sa atin hanggat hindi tayo nagiging karapat-dapat sa Kanyang harapan. Ay yung attitude lamang po natin ng problema mga kapatid. Yung iba nawawalan ng ganang manalangin, yung iba napapagod manalangin, yung iba napapagod maglingkod, nagsasawa na kabibis kada linggo. Huwag kapatid. Nagsasawa na kapupunta ng midweek service, nagsasawa na iba kapupunta sa prayer meeting. Huwag mga kapatid, huwag mong gawing reserba ang Diyos. Gawin mo siyang kasama ang Diyos araw-araw. Kasi ang Diyos ay nangako, pag isinama mo ang Diyos sa iyong lakad, lalo kang sasamaan ng Diyos sapagkat sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you, mga kapatid. Hallelujah, Sasamaan tayo ng Diyos, yun ay Kanyang pangako, mga kapatid. Hindi ito pangako ng tao, na katulad ng tao na kapag nangangako ay napapako, pero ang Diyos sigurado, garantisado, aprobado. Napakasarap bulay-bulayin yung talata, nagiging mabangong samyo sa harapan ng Diyos ang panalangin ng mga hinirang. Ang sabi ng Santiago, ang panalangin ng mga taong matuwid is a bayonet match, pinakikinggan ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin, epektibo. Kaya yung iba, lahat na klase ng pananalangin ginagawa na lahat ng klaseng posture. Hindi nakukuha sa posture ang Diyos, nakukuha ito sa tamang tono ng puso ng dumadalangin.
Kapag ka ang desire ng puso ay tama, kapag ang desire ng tao ay maayos, kapag ka ang pagtawag niya ay maayos, kapag ka ang attitude niya ay maayos, maniwala po kayo. Ito ang sinasabi ng Diyos. Dinadala ng mga anghel, nakakarating sa kalangitan ng ating panalangin at dinadala sa harapan ng trono ng Diyos. At siyempre, pag nakarating sa trono ng Diyos, nalulugod po ang Diyos, mga kapatid. Ito po yung problema sa atin, ha? Marami ito, prayer meeting, kinatatamaran, pagbabasa ng Bible, kinatatamaran. Paano malulugod ang Diyos? Sa umagang ito, sa araw ng Lunes, mga kapatid, itong ating pagtatrabaho sa buong isang linggo, sa araw-araw ng ating buhay, unahin po natin ang pagpapasalamat, manalangin po tayo ng maayos sa Panginoon Diyos kung at ito'y nagiging mabangong samyo sa harapan ng ating Panginoon. Lahat ng bagay, mga kapatid, sabi nga, ipagkatiwala natin, idalangin natin ang sino man tumatawag sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, naliligtas ang nagtitiwala sa Panginoon na hindi napapahiya. Kaya bawat bagay, kapag seryoso tayo, kapag sincere tayo sa ginagawa natin, at kapag tapat tayong dumadalangin sa Diyos, tapat na naglilingkod sa Diyos, maniwala ka sa hindi, sinasabi ng mga talata, ito'y nagiging mabango sa harapan ng Panginoon. Hindi po mahirap intindihin yung pinag-uusapan po natin, mga kapatid. Kapag bukas ang ating puso't kaisipan, sa bawat pagdalangin natin sa Diyos, kung gusto mo ng mga instant sagot, ay ganito po ang ating gagawin. Maging seryoso po tayo sa pagtawag sa Panginoon, hindi yung tayo ay gumagawa lang ng mga ritual-ritual, mga anik-anik na kung ano-ano pang mga pinaggagawa. Hindi po yan makukuha sa mga ganung pag-iyak-iyak ng hindi totoo. Ang hinahanap ng Lord, yung mga pinili niya, tinawag niya, kapag dumadalangin, maniwala po kayo, ang bilis ng sagot. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay attitude. Sa totoo lamang po, nung araw, tayo may mga bad attitude din po tayo. Hindi pa tayo perfecto, pero pilitin natin, sisikapin natin, mga kapatid, yung attitude po natin, the way we pray. Kapag dumadalangin tayo sa Diyos, at please lang, huwag mong tatawagan ng Diyos dahil kailangan mo lang siya. Kaya may kailangan ka o wala, araw-araw tayong dumalangin at magpasalamat sa Panginoong Diyos. At sabihin natin sa Panginoon, kapag ka may problema, kapag ka may mga sakit karamdamang dumadapo, bakit ko po sinasabi ito? Alalahanin natin si Job. Si Job. Nung nagkaroon ng malaking problema si Job, nalipol ang mga anak, nalipol ang kabuhayan, nagkasakit ng maluba, ito lang ang sinasabi ni Job. Sabi nga ni Job, sabi ni Job, naalala ko, dumating ako ditong hubad, babalik akong hubad. Parang sinasabi ni Job, dumating akong wala dito, ang Diyos ang may karapatan sa lahat ng bagay, mas magsasalita pa rin si Job. Isipin nyo, nilalait na siya nung kanyang asawa, itakwil mo na yung Diyos mo. Pero ano sabi ni Job? Victory! Nung sinasabihan siya ng mga kaibigan niya, yung mga kaibigan niya pinapahamak pa siya sa harapan ng Diyos, ano sabi ni Job? Victory! Kahit anong problema, kapag ito'y sinisigaw po natin, tandaan po ninyo, bawat salita, bawat bitaw ng ating salitang nakalulugod sa Diyos, ito'y nakapagbibigay ng mabangong samyo, handog sa harapan ng Panginoon. Victory! Hallelujah! Wala pong nabibigo sa harapan ng Panginoon Diyos. Ang mga taong nagtitiwala sa gitna ng krisis, lalo na po ngayon, hindi po nagbibiro ang panon. Yung iba ho patawa-tawa pa. Yung iba pangisi-ngisi. Kahapon po may napansin po ako. Yung iba pa relax. Iba talaga ang ugali ng Pinoy. Nagkakagulo na relax pa rin. Hindi, parang hindi nag-aalala. Mga kapatid, sabi nga, darating ang Panginoon na parang magnanakaw. Walang nakakaalam ng oras na yon, mga kapatid, at hindi sasabihin ng Panginoon Diyos na ganitong araw ako babalik, basta lilitaw na lamang siya, o kaya para rapture, mauna ang rapture ng mga anak ng Panginoon Diyos. Kaya wag po tayong pa-relax, mahirap maiwanan. Kaya po tayo tinuturang magbabad sa panalangin para lalong matuwa ang Diyos sa atin, malugod at samahan tayo sa anumang uri ng labanan. Hallelujah! Ang araw na ito ay araw ng Panginoon Diyos, mga kapatid ko. Hallelujah.
Ang araw na ito ay tinuturo sa atin ng Panginoon Diyos. Itong Lunes na ito tayo ay magpo-focus. Bakit po? Hindi lahat ng panalangin ay napapakinggan ng Diyos. Hindi lahat ng panalangin ay sinasagot ng Diyos. Ang sinasagot ng Diyos yung panalangin ng taong mga matuwid. Hallelujah! Ay naku, akala na iba nagbibiro pa ang panahon, iba patawa-tawa pa, iba parang hindi siniseryoso nangyayari. Di bahala sila, basta tayo mag-focus tayo, huwag tayong bibitaw kahit anong mangyari, tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon Diyos, hindi dahil kailangan lang natin siya. Sabi ko nga, in good times and in bad times, let us praise the Lord, let us worship God, kahit anong sitwasyon ng buhay po natin mga kapatid sa Panginoon. Huwag nating aalalahanin ng Diyos dahil kailangan lang. Minsan maraming tao nakakalimot pagka sobrang na dami ng pera kapag meron sapat na yung pangangailangan at regular na yung dumarating sa kanila para bagang walang bagyong darating sa kanilang buhay, mga kapatid. Isa po itong realidad sa buhay na ating po pinag-uusapan ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Tayo po ito dumalangin ng may katapatan sa Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, marami po ang sinasagot ng Diyos. Sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos, may itron po itong kapangyarihan. Dumadalangin ka pa sa Panginoon, nagiging mabangong samyo sa Diyos na buhay. Hallelujah! Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Isang simpleng pag-aaral pero punong-puno ng buhay. Ng pasasalamat sa ating Diyos na dakila na lumikha sa atin. Huwag na po natin hintayin mamalo ang Diyos bago pa tayo tumawag. Ngayon pa lang, tumawag na tayo sa Panginoon Diyos bago maging huli ang lahat. Salamat po Panginoon sa umagang ito ng Lunes na binigyan mo kami ng kagalakan at pag-asa sa aming mga buhay. Nagpapasalamat kami sa iyong banal na pag-iingat at dalangin namin o Diyos na patuloy mo kami bigyan ng inspirasyon, na magpatuloy po kami sa aming paglilingkod dakilang Ama na napakabuti sa buhay ng bawat isa. Ay pinagkakatiwala ko ang buhay ng iyong mga anak, ano man ang gagawin nila, at trabaho, hanap buhay, pagpalain mo Panginoon, at ingatan ang mga may sakit makasumpong ng kagalingan. Ang mga namumroblema ay magkaroon ng kapayapaan. Hallelujah. Lalo na po yung mga kasama namin, kapatid namin sa ibang bansa, na yung iba ay nag-aalala, lalo na po doon sa malalapit na lugar na pinagmumulan ng gulo. Pinagkakatiwala ko po ang buhay nila sa iyong kamay, Panginoon. At maalala ka nila ngayon, ito yung tamang panahon para lalong tumawag sa Diyos na buhay. Salamat po, Ama. Ingatan mo po kami. Lalo na po yung mga magtatrabaho po ngayon. Lahat saan man pupunta ng dako ng kanilang trabaho, sa bahay, sa paralan. Panginoon, idinadalangin ko po sila sa iyo, Panginoon. Ingatan mo po ang aming bayan. Ingatan mo po ang aking mga kababayan. Ingatan mo po ang bawat taong nagtitiwala sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Lalo na po ngayon na ang bawat lider ng bansa ay idinadalangin po namin na magkasundo, magkaisa, Panginoon, para tungo sa kapayapaan at maglingkod kay Kristong buhay. Hallelujah. Salamat po, Ama. Sa iyo ko po ibinibigay ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen and amen. Sa itaas ang tanging mong buwing gabay, tinignan mula sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi po nagpapabaya, ang Diyos ay hindi nakakalimot, tayo lang ang nakakalimot paminsan-minsan. Salita ang buhay sa puso mo mapagkailanman, tinig sa itaas ang tanging mong buwing gabay, tinignan mula sa Diyos. Sabi nga po dito sa ating pinag-uusapan, 7 days without prayer makes 1 week. Itong araw na walang panalangin, ang tao ay nanghihina. Ay bakit ba maraming problema? Bakit ba tayo dinadapuan ng mga problema? Kakulangan ng pananalangin. Tinig sa itaas. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Maraming salamat po kay Sister Norma Belpo ng Melbourne, Australia. Kay Pastor Abraham Makalikan ng Santa Maria, Bulacan. Yublera, Jerry Yublera ng Santa Maria, Bulacan. Marami pong salamat sa inyo kay Carol Herrera ng Muñoz, Nueva Ecija. Hallelujah. Meron din po ako nakita mga bagong kapatid po natin dito na nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat yan. Kay Pastora Grace Librel, kay Brother Daryl Tomas.
Kay Pastor Ramir na Masiklat, hallelujah. Marami pong salamat sa Panginoon Diyos. Lalo tayong kumapit at magtiwala bago maging huli ang lahat, mga kapatid. Yung iba patawa-tawa pa eh. Akala nila hindi tayo madadamay sa gulong ito. Hallelujah, magtiwala po tayo sa Diyos. Ito na po yung panahon. Ito na po yung tamang panahon, mga kapatid ko. Hallelujah. Tinig sa itaas. Ibigay natin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa Panginoon. Mayroong himala sa nag-aaral ng kanyang mga salita. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Ito po, isan po natin kapatid na nakita nyo po dyan yung pangalang Sam Soto. Congratulations! Lilipad na po yung papuntang Canada. Hallelujah! At nananabik ang kanyang may bahay na naroroon sa Canada. Salamat sa inyo. Congratulations. Sinagot ng Diyos sa inyong matagal ng panalangin. Ito challenge sa iba. Konting tiyaga, konting tiis, mga kapatid. Ang sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. Sa ating mga Kristiyano, pag may tiyaga, may pagpapala. Huwag mo binabaliwala ang iyong maiksing panalangin. Kapag seryoso ka sa iyong panalangin, mga kapatid, maghintay ka, sigurado may sagot yan. Hindi katulad ng ibang attitude na iba, kapag hindi pa agad dumarating ang sagot, ayoko na, titigil na ako, ayoko na magsimba, ayoko na maglingkod, parang hindi totoo. Sino may sabi sa inyo? Ang Diyos ay totoong buhay. tawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Ako po ay nagagalak dito sa ating kapatid nito. Hallelujah. Sabi ko, pambihira, ibang klase. Mapapasana all ka na lang eh. Tinig na mula sa Diyos. Dahil siya'y tunay. Congratulations ulit, Brother Sam Soto. After a long years na pagpapanalangin at paghihintay, nakuha rin sa tiyaga. At ang kanyang Kaya excited yung kanyang may bahay na naghihintay sa Canada. pasakit sa kalooban. Marami pang sasagutin dito ang Diyos. Matiwala po kayo, magtiyaga lamang po tayo. Hallelujah. Hallelujah, magtiyaga lang po tayo. Ang taong umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang hindi umaayaw ay nagwawagi. Dahil siya ay tapat at banal. Tapat ang Diyos at banal. Tinig sa itaas. Tawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa Nawa po'y nakapagbigay na naman tayo ng inspirasyon ngayong araw ng Lunes para sa lahat ng taong dumadalangin sa Panginoon Diyos. Umasa ka, may sagot ang Diyos. Ang yes ay yes sa Panginoon. tinig na mula sa Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos kahapon, ngayon at magpakailanman. Araw-araw tayo ay kanyang sinusubaybayan. Taas magtawag. Araw-araw tayo ay kanyang tinitingnan at kanyang inaalagaan. Ang kulang lang sa atin ay pasasalamat ng buong puso. Ang kulang sa atin, tayo ay nawawalan ng tiwala. Ang kulang sa atin, nauubusan tayo ng pasensya sa paghihintay sa ating mga dalangin. Tinig na mula Ang sa Diyos ay sumasagot basta't maghintay ka lamang. dahil siya'y tunay. La 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 la. Kapag ka makalulugod sa Diyos ang ating pagtawag at pananalangin, maniwala po kayo, tiyak ang kasagutan. Kapag ang Diyos ay napararangalan, hindi kanya iiwanan. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Sana Kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, hindi ka mawawalan. man. Tinig sa itaas, pagtawag niya Sino mang umahawak sa kanyang mga pangako ay hindi mapapako. ang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Tinig sa itaas. Yung araw-araw na tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon si Kristo, umasa po kayo, sigurado, garantisado, aprobado, ang Diyos ay may sagot sa iyong dalangin kahit ikaw ay binibigyan ng problema ng mundo. Niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa Hallelujah! Napakabuti ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Huwag ka lang magsasawa, kapatid ko sa Panginoon. gawing gabay. Lahat ng bagay ay may kasagutan. Mula sa Diyos.
Kung sa mundo meron tinatawag na walang iwanan, di lalo ang Diyos, ang kaibigan, pwede ka pang iwanan, maniwala ka sa akin, dami kong naging barkada, naiwan ako sa kangkungan. Pero ang Diyos, kahit kailan, ano man ang ginawa ko sa Kanya, lumaban man ako sa Diyos nung araw, pero ang Diyos pa rin ang aking nilapitan at ako'y Kanyang tinulungan. Wala nang the best na kaibigan kundi ang Diyos. Kaya salamat mga kapatid sa Panginoon. Habang kayo'y sumusubaybay sa programang Tinig sa Itaas araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes, sa ganap na ikalimahan hanggang ika-6 ng umaga, tayo'y punong-puno ng pagpapala mula sa Diyos na buhay. Dapat lang alalahanin na mayroong nagmamahal. Expect greater things sa pagtawag sa Panginoon. Expect greater things habang ikaw ay naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Niya ang pakinggan. Ang pangako ng Diyos ay ganito, my plans is not to harm but to prosper. Mapagkailanman tinig sa itaas. Congratulations po doon sa lahat ng mga kapatid na nakakatanggap ng mga kasagutan mula sa Diyos na makapangyarihan. Dahil siya'y tunay. Tunay ang Diyos mga kapatid. Hallelujah. Pabati po doon sa ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo. Hallelujah. Glory to God. I-declare po natin, I am blessed. Hallelujah. Kapag ating bukang bibig po natin araw-araw, maniwala po kayo, sigurado ang kasagutan. Tumawag ka at manalangin. Hindi kayang tumbasan ng salapi at simpleng pasasalamat ang kanyang kayang gawin ng Diyos sa buhay po natin mga kapatid. Maniwala po kayo, may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Maraming pong salamat. Programang Tinig sa Itaas ay nagpapaalam na po sa ating pagsasahimpapawid ngayong umaga. God bless po at samahan kayo ng Panginoon at sa inyo ang pagpapala ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Glory to God, glory to Jesus, glory to God, glory to the highest. Sa Diyos ang pasasalamat, sa Kanya ang karangalan, sa Kanya ang kapurihan. Wala tayong gagawin kundi magpasalamat sa Kanyang kabutihan mga kapatid. Ibigay ang papuri, ibigay ang pasasalamat sa Diyos na makapangyarihan na laging umaalalay sa landas ng ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to Jesus. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan mga kapatid. Maraming salamat sa Diyos. Magpuri tayo at magpasalamat. Glory to God. Glory to Jesus. Amen and amen. Salamat po. Magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah. See you tomorrow at the same time. To God be the highest glory.